Okay, pangalawa na bawal. Okay, pangkalahatan, lahat ng hayop na may pangil. May pangil. Ginagamit nila ang kanilang pangil sa paghuli ng hayop. Ginagamit nilang kanilang pangil kasi mga, ibig sabihin, nagbabangis siya. Sabi ng propeta, sabi sa hadith, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha an akli kulli dhinabin min as-siba. Ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagkain ng lahat ng hayop na may pangil. So lahat ng batas may exemption. Lahat ng batas ay may exemption. Darating tayo mamaya. Ano yung mga exemption? So, nag-gets mo. Ibig sabihin, pag pumunta ka sa kagubatan, pag nakakita ka ng hayop na may buksan mo bunganga niya. Pag nahuli mo, saka mo nabuksan pag hindi mo pa nahuli. Alam mo, bubuksan mo, hindi mo pa nahuli. No. So, ang lion, halal, haram? Haram. Bakit haram ang lion? May pangil. Ang tigre, ang aso, ang unggoy, ang pusa. Alam niyo na kung bakit haram ngayon? Doon sa pangil nila. So dito, darating tayo dyan. Kasi ang buhaya, saan nakatira? Tubig. Kaya ibang usapan yan. Doon, babalikan natin yan. Ito na nabanggit ko kanina, kasi may kahalin tulad saan? Sa lupa. Kaya yun na naman ang dahilan kung bakit naging bawal yung ibang hayop sa dagat. Kasi may kahalin tulad siya sa lupa. Naintindihan ko. Pero bago natin balikan yan, hayaan nyo muna, madetali ko sa inyo yung mga bawal. Then after that, balikan natin para mas maintindihan nyo. Okay? Sa paghatol kasi, para mas maintindihan nyo, pag makapag-lecture kayo, matanong man kayo, may idea kayo, para may paliwanag. Okay? So, pangalawang hayop na bawal, lahat ng hayop na may pangil. So, simple lang. Halimbawa, ang unggoy, haram ang unggoy. At yan ang napagkasunduan ng mga ulama na ang unggoy ay bawal kasi nga may pangil. Ang aso, bawal. Bukod sa marumi, may pangil. Ang layon, may pangil. Baka maunahan ka pa eh. Kasi ikaw ang kakain ikaw ang huli ng layon, ikaw ang hulihin niya. Kaya nga sabi ng ating mga ulama, ang pag-aalaga ng mga hayop na delikado, bawal. Alam mong mapanganib, ay alagaan mo. Diba? Hindi inaalagaan ng mga hayop na mapanganib. Alam mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tulku bi aydikum ila tahluka, huwag ninyong ilalagay ang inyong sarili sa kapahamakan. Bakit pinalagay sarili mo sa kapahamakan? Alagaan mo yung papatay sa'yo? Subhanallah. So, hindi yun ang payo ng Islam. Okay? Ano nangyari? Wala ba? Accept. Okay. Ngayon, pangalawang hayop na bawal kainin, lahat ng hayop na may pangil na ginagamit, ang pangil nila sa pangulin ng hayop na kakainin nila. Okay. Anong hayop ang may pinakamahabang pangil? Elepante. Ang elepante, halal o haram? Ito ay hindi na pagkasunduan ng mga ulama. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, ang elepante ay haram kasi dahil sa pangil. Tingnan niyo, yung pangil lang yung topic doon. Yun lang ang dahilan. Bakit siya naging haram? Dahil lang doon sa pangil. Kasi nga, ang punto natin yung pangil. Ang pinag-usapan natin dito, hindi yung pangalan ng hayop. Doon sa katangian niya. O yung pangil ang pinag-usapan natin dito. Kaya naman, ang pananaw ng karamihan sa ulama, ang elepante ay haram dahil daw nagiging mabangis siya at ginagamit niya yung kanyang pangil. At ginagamit niya sa paghuli sa gagamit sa panlaban niya. Pero kay Imam Malik rahimahullah, hindi haram sa kanya ang elepante. Para sa kanya, makro. Ganun pa rin, malapit pa rin sa haram. Kasi ang makro hindi rin kaaya-aya. Pagkalahatan, ang elepante ay haram dahil sa kanyang pangil. Ganun na kasimple. So, pag pumunta ka sa kagubatan, alam mo na kung ano yung hayop na bawal mong hulihin. Pag may pangil yan, huwag mong idamay sa hulihin mo. Ustad, paano kung mahaba yung kanyang? O may sungay dito? May sungay dito. Ang tanong ko, pangil ba yan? Di bakit mo pagbabawal? Hindi yan pangil. Nakuha niyo? Ustad, merong yung anong tawag na hayop? Yung mahaba yung so parang sungay. O parang tinatawag din na pangil niya. Hindi pangil yan. Gagamitin niya pang laban niya, panghuli niya lang hayop. Pero hindi siya kabilang sa pangil na tinatawag natin na mababangis. May pangil bang kabayo? Mamaya darating tayo dyan. Huwag mo na kung sa walang pangil. Okay? So dahil nga may pangil, isa sa iingatan mong huhulihin mo sa kagubatan,
Ang hayop na may pangil. Lahat ng uri ng baboy sa lupa, haram. Basta tinawag na baboy, haram. Kahit sabihin pang baboy damo. Kasi may nag-post noon na pag baboy damo halal kasi damo ang kinakain. Walang koneksyon ng kinakain niya. Kahit lahat ng halal sa mundo, pagkain mo sa baboy, mananatiling haram yan. Kasi pinangalanan na siyang haram. Hindi na yan malilinis kailanman. Okay, nakuha yung pangalawa. Lahat ng hayop na may pangil, haram. Pangatlo, na ipinagbabawal, okay. Bago akong pumasok sa iba, kasi baka makalimutan natin, mayroong hayop na may pangil na halal kainin. Anong halal kainin? Daba. Yung parang aso, anong tawag doon? Hyena. Alam niyo hyena? Wild dog. Hyena. Isa sa mga sahaba nagtanong siya kay Jabir, sabi niya, asaydun huwa, ang hyena ba ay pwedeng hulihin? Sabi niya, oo. Ana akulu minhu? Sabi niya, pwede bang kainin yan? Sabi niya, oo. Akala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinabi ba ng propeta sallallahu alaihi wasallam pwedeng kainin yan? Oo. Ang sumagot niya si Jabir. Kaya ang pananaw ng karamihan sa ulama, ang hyena na which is napakabangis. Yes. Halal. Napakabagay. Kaya lang, sabi ng ating mga ulama, mayroon siyang katangian na may pangil, kaya lang, ang hayop na ito, hindi siya naghahabol ng tao. Hindi. Hindi siya naghahabol ng tao. Oo. So, itong naiiba sa kanya, sa hayop na yan. Kaya, yan exemption sa may pangil, sa lupa, ang hyena ay halal. Pero hindi ibig sabihin, pag sinabing halal, ay inutusan ko kayong kainin. Kasi hindi lahat ng tao kayang kainin ng isang bagay na halal. Ang mahalaga, alam mo yung batas. Hindi ko sinabing kainin mo. Pag nakita mo yung hyena, halal siya. Pwede kainin. Basta sa'yo. Mayroon naman tayong pagkain na gusto mo, ayaw ko, gusto ko, ayaw mo. Ganun lang kasimple yan. Ang mahalaga, alam mo ang hatol sa hyena ay halal. Okay. Ngayon, papasukan ko yung may pangil mo na bago ko lumabas kasi baka mamaya makalimutan ko eh. Sabi ng ilan sa mga ulama, haram ang buhaya dahil sa may yun ang dahilan bakit nila pinagbawal. Pakita niyo bakit bawal? Kahit nasa tubig. Yan ang pananaw ng karamihan sa ulama. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, ang nakatira, ang buhaya ay haram dahil sa kanyang pangil. Yun lang naman ang dalil nila dahil sa may pangil. Kaso lang, may dalil kasi na nauna na lahat ng nakatira sa tubig ay halal. Kaya pag nagsalungat tong dalawa, ibig sabihin, ang original, lahat ng may pangil haram, maliban sa may mga pangil na nakatira sa tubig. Yun naman explanation yan. Pangkalahatan, saan mo man matatagpuan ng hayop na may pangil haram maliban lang sa mga nakatira sa tubig. Pero karamihan ng buhaya nakatira sa lupa. Okay. Mayroong hayop kasi na nakatira sa tubig at lupa. Sa pareho. Nakatira sa tubig at lupa. Hindi lang naman sila nagkasundo dito kung kakatayin ba o hindi. Kapag nakatira sa tubig at lupa, hindi nagkasundo ang mga ulama kung paanong kainin yung hayop na yan. Kasi pwede sa lupa, pwede sa tubig. Sabi ng ilan sa mga ulama, pag nabubuhay sa dalawa, kailangan katayin. Ibig sabihin, ang pagong, kakatayin. Ang pawikan, kakatayin. Pero ang crab, paano mo katayin ang crab? Ang crab lang daw ang hindi kakatayin. Kasi sabi nila, ang paliwanag naman ng ating mga ulama, lahat ng nakatira at pwedeng mamuhay sa lupa, ang tinatawag na barmai. Ang tawag sa hayop na nabubuhay sa pariho, sa lupa at tubig, barmai. Bar is lupa. Ma is tubig. Yung walrus. Ano yun? Ito parang family ng sila. So, saan nakatira? Sa tubig. Oh, di, simple lang. Pero Kaya nga, pinag-usapan natin, bago natin pasukin yan, kaya ang ilan sa mga ulama, sabi nila, pag pwede siyang mabuhay sa lupa at tubig, at may dugo, kakatayin daw.
Kakatayin daw. Pero, kung hindi mo kakatayin, walang problema kasi wala naman talagang matibay na dalil. Ang kinuha lang naman nila dito, dahil pwedeng mabuhay sa lupa at tubig, kaya inahatulan nila na kailangan katayin. Pero hati-hatan, katayin mo na lang. Kung para mas mainam, katayin mo na lang. Pero pag hindi mo naman kinatay, wala naman masyadong issue. Kasi nakatira naman sa tubig, ibang hatol dyan. Yung ang original na asal may pangil, di ba? Haram yan ang original. Exemption is Pero meron din naman na halit na yun ang sinabi ko kanina. Yung pinagbawal ang propeta sallallahu alaihi wasallam pagkain ng lahat ng hayop na may pangil. Ang propeta nung sinagot niya yung tubig dagat, no exemption. Sinagot niya lahat na nakatira sa tubig dagat, halal, wala siyang exemption. So pag nagsabay yung naghalo yung dalawa, ibig sabihin lahat na may pangil haram maliban sa nakatira sa tubig. Ganun lang ang paliwanag doon. kahit may pangil. Kahit may pangil. E di sana lahat ng pagkain sa dagat na may pangil at bawal ang pating, ang lahat. May sea crocodile din. Ano maganda dyan? Kasi ayun siya ang mga sarang yun para sa kanila, yung buhay. At pwede yung naman sa side ng kabila. Ano maganda dyan? Pagka ito sa ang pinakamainam kung kaya mong iwasan, pinakamainam 'yon. Ang gusto ko lang maintindihan ninyo ang hatol. Hatol ang pinag-usapan natin dito. Gusto kong maintindihan ninyo ang batas, maunawaan ninyo ang mga bagay na halal at haram. Pag hindi sinabing halal na is kaya natin kainin. Tulad halimbawa, sinasabi ko ang buhaya ay halal dahil pumapanig ako ng buhaya talaga ay halal dahil nakatira sa tubig. Pero pag pinakain mo ko ng buhaya, hindi ko na makakainin yan. Sinasabi ko lang na halal yan. Yung batas niya. Yung batas, sinasabi ko lang sa inyo yung batas ba? Pero hindi sabi nila Ay, pag ginandaan mo ko ng buhaya, ba't ko kakainin yan? Hindi ko lang talaga kayang kainin, pero halal yan. Kung gusto mo kainin, halal. Pero pag pakainin mo ko, ay pasensya na, hindi ko makainin. So, ano yung kauluraji? Kauluraji. Halal. Alam? Ang buhaya. Halal ang buhaya. Okay. So, pangalawa, lahat na may pangil ay haram. So dito, kaya sabi nila, ang buhaya ay haram kasi nga may pangil. So lahat na nakatira sa tubig ay halal. Basta hindi pinangalanan na haram. Maliban lang sa palaka.